Virgo, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At titignan natin ang energies ng inyong kaperahan, money, career, finances for January 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nila information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. And thank you sa mga hindi nagsiskip ng ads. It really helps our channel to grow. Ayan. So, let's see Virgo. Kaperahan. Ano yung energies ng kaperahan ng mga Virgo? Show us the energies, please. You have Scarab. Scarab is second chances. So, maaring meron kang bibigyan ulit ng chance. Pagdating sa trabaho mo, sa career mo, you will give yourself a chance to experience it again. To have it again. To try again. Oh. Kasi maaring nung mga nakaraan, may na-miss out ka na opportunities or meron kang naging mistakes, bad decisions in your career, in your business. And now you're going to try again. But this time, mas equipped ka na, no? You are wiser dahil sa experience na yon. So, iba naman, pwedeng may opportunity ulit na magawa, maging trabaho ulit, yung dati nyong trabaho, yung dati nyong career, or to start the same business that you've had before, or bumalik ulit sa pagnenegosyo. Okay? You have Scorpion. Scorpion is about your passion. So, I think, babalik kayo sa passion nyo. Halimbawa, yung iba ang passion nyo is singing. So, nag-try kayo, sing-sing, ganyan. Pero, you felt like parang hindi siya ganun ka nagpapasok ng pera sa'yo or profitable sa'yo. Ngayon, bumalik ka sa pagtatrabaho. And then, you realize na, meron akong naging pagkakamali, kaya hindi nag-work yon. So, ngayon, babalikan mo yung passion mo. Because dun ka talaga masaya eh. Kapag masaya ka sa ginagawa mo, everything will follow. Oo. Abundance will follow. Happiness will follow. Kasi you like what you're doing. You also have the storm. The storm is about our experiences. Yung mga challenges, no? Na dumarating sa buhay natin na kailangan talagang mangyari. Oo. Kasi yun magpapatibay sa'yo eh. Okay? You are transitioning to a new experience. You are transforming. Dahil dyan, mas malakas ka, mas may confidence ka, mas resilient ka. Kasi kaya mong mag-adapt. Kaya mong sumabay sa saliw, sayaw ng buhay, sa agos ng buhay. Ganon ka kalakas. O, diba? You're gaining momentum this time. And giving chances dun sa mga na-miss out mo na opportunities is also a good way para sa'yo na makita ulit yung sarili mo na nagugustuhan or mahal yung ginagawa mo. Three of Swords. Yeah, this is heartbreak. This is grief, kalungkutan. It's like meron kang mga sacrifices na kailangan gawin. Meron kang kailangan i-let go para sa isang pangarap na hindi mo naman talaga gusto. You get what I mean? You have the Queen of Wands. So, I think ngayon you have the freedom to do the things that you want to do. Dahil, mas malakas na yung loob mo. I think, hindi siya madali para sa inyo na i-let go. Kung ano man yung situation nyo ngayon sa finances, sa career nyo. However, this will lead you to a new experience. Let's say, resigning from work. Na stressful na sa'yo. Na parang you're just there for the money. Nandun ka lang dahil kumikita ka ng pera.
Pero yung pagkagusto sa ginagawa mo, wala na eh. Para na lang robot, 'di ba? Na kailangan ko tong gawin kasi para kumita ako ng pera, ganun. 'Di ba? So, at this point, nandun ka sa pagdedesisyon na, teka, kailangan ko nang i-release to, kailangan ko nang mag-explore. O yan, the Eight of Wands. May good news na parating sa inyo. Yung iba sa inyo, travel opportunities to. I see you making some sacrifices for the greater good. Okay? Example, no? Mag-a-abroad ka, pero meron ka may iwan na mahal sa buhay. Siyempre, heartbreaking yun, no? Oo. I can't even imagine, iiwanan ko yung family ko to go abroad. Kaya it takes a lot of guts, a lot of courage na gawin yon, yung mga nagiging OFW. But, yun yung mga sacrifices na kailangan gawin for the greater good. Para mas makaipon, daari kasing may mas magandang opportunity doon. Okay? Yung iba, pwedeng napresentahan na kayo ng ganyang opportunity before, kaya lang, parang nisip nyo na hindi ko kayang mag-sacrifice. Ayan. So, pinalagpas nyo. So, ngayon, yung iba sa inyo, ayan na, bumabalik na yung opportunity na yan. Six of Swords. Moving to a better direction. So, talaga, para kayong, dinaanan ng bagyo. No? Syempre, kapag tinamaan ng bagyo ang isang lugar, yan yung mga hindi mo maiiwasan eh. Dahil nature yan eh. But, ang makokontrol mo yung sarili mo kung paano ka babangon. And I see you doing great things for yourself, for your loved ones, for your family, for your career. Meron din dito good news like, kung kayo ay may mga inaasikaso related sa pera, related sa bahay, pagbili ng property, sasakyan, kung nagka-issue yung sasakyan nyo, masusolusyonan nyo na yan. Yung iba sa inyo, meron kayong galing talento sa arts, meron sa fashion, being creative with your finances. So, paano ka ba magiging creative sa finances mo? 'Di ba? Parang let your money work for you. May mga pagkakataon pa rin na yung cash flow parang taas baba. So ang importante diyan is kaya mong mag-adjust. Sabi nga maghigpit ng sinturon, ganon, or yung mga kasabihan na kapag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. 'Di ba? Ayan, pause. Trying to keep both ends meet is challenging. Ayun. Taking a loan. So, ito yung mahirap na yung situation, lalo mo pang pahihirapin dahil parang magte-take ka pa ng responsibilities, commitments na hindi mo pala kaya. Okay? So, maging maingat ka sa sa papasukin mong mga responsibilities pagdating sa pera. At kung hindi mo, sa tingin mo hindi mo kaya, wag mo nang pasukin. Kasi mas mamumroblema ka lang. The connection to divine guidance is within you. You are divinely guided. May mga experiences lang talaga na kailangan natin pagdaanan yun kasi doon tayo mas matututo. Hold the highest vision for your life. You now possess the ability to move past any hurdles. Ayan. Malalagpasan nyo na yung challenge na yan. Kapit lang. Accept the inevitable. Let go of the past and welcome a rebirth to begin. Yung mga tinatawag na inevitable, hindi yan maiiwasan. Kasi nature yan, nandiyan na talaga yan. But anything within your control, yun yung bigyan mo ng full effort. And of course, letting go of the past. Nagkakamali tayo sa mga desisyon natin sa buhay, sa pera, sa trabaho. Pero, ang importante, natuto ka doon eh. At iiwasan mo na ulit na magawa yung parehong pagkakamali. Resist the alluring spell of those who would deceive in business or love. Nako, yun na nga. Mag-ingat. Mag-ingat sa mga ino-offer sa'yo, mga opportunities, pero yung pala,
sila ay scammers lang or meron silang mga ill intentions, no, not good intentions. Love approaches unexpectedly. So, I think, meron kang madidiscover na passion mo na parating sa'yo ngayon. This is right after a challenge na pagdaanan mo. Okay? Ito yung magbubukas sa'yo ng bagong experience na, uy, magugustuhan ko pala to. Ito pala yung, dito ko pala mas madidiscover yung sarili ko. Okay? Something that you will love. A career path, a business, or a project opportunity for you. Okay, so that is your reading, Virgo. Thank you so much. See you again.